Paano kung ang pagod mo hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa isip mong hindi tumitigil kahit nagpapahinga ka? May mga araw ba na pagising mo pa lang ay pagod ka na agad? Hindi ka pa umaalis ng bahay, wala ka pang ginagawa, wala ka pang trabaho, pero pakiramdam mo, ubos na ubos ka na. At ang mas nakakatakot, hindi mo alam kung bakit. Kaya iniisip mo, baka tamad ka lang, baka kulang ka sa disiplina. Pero paano kung mali ang akala mo? Paano kung ang pagod na nararamdaman mo hindi galing sa katamaran, kundi sa mga bagay na Hindi mo nakikita. maraming tao ang naniniwala na ang pagod ay resulta ng physical na gawain. Kapag nagtrabaho ka, buong araw, pagod ka. Kapag nagbuhat ka, pagod ka rin. Kapag nag-ehersisyo ka, pagod ka. Pero may isa pang klase ng pagod na hindi napapansin ng karamihan. Ito yung pagod na hindi galing sa katawan, kundi sa isip, emosyon at buhay na hindi mo naaayos. Ito yung klase ng pagod na kahit nakahiga ka buong araw, pakiramdam mo, pagod ka pa rin. At kung naranasan mo ito, hindi ka nag-iisa. Isipin mo ang isang tao na buong araw nasa bahay lang. Wala siyang mabigat na trabaho. Wala siyang physical activity. Pero sa loob ng isip niya, parang may digmaan. Iniisip niya ang bayarin. Iniisip niya ang kinabukasan. Iniisip niya ang pagkakamali niya noon. Iniisip niya kung saan siya nagkulang. Habang nakahiga siya, hindi nagpapahinga ang isip niya. At doon nagsisimula ang totoong pagod. Kasi ang katawan pwedeng nakahiga. Pero ang isip pwedeng pagod na pala. May mga pangarap ka. May mga plano ka. May mga bagay kang gustong simulan. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin natatapos. At araw-araw, dala-dala mo sila sa isip mo. Parang bagahe na hindi mo binibitawan. Halimbawa, gusto mong magbago ng buhay. Gusto mong mag-ipon. Gusto mong magsimula ulit. Pero palaging someday. Kasi ang utak mo hindi talaga nagpapahinga. Hanggat alam nitong may hindi ka pa inaayos. Kaya kahit nakahiga ka, pagod ka pa rin. May mga taong hindi physically pagod, pero mentally drained. Kahit walang ginagawa, ang utak nila ay hindi tumitigil. Iniisip ang pera, iniisip ang problema, iniisip ang what ifs. Paano kung mangyari ito? Paano kung hindi magtagumpay? Paano kung kulang ako? Paulit-ulit. At ang mas delikado, hindi ito napapansin ng iba. Akala nila, relax ka lang kasi nasa bahay ka. Pero sa loob ng isip mo, hindi ka tahimik at sobrang pag-iisip. Mas nakakapagod pa kaysa magtrabaho. Isipin mo ang isang barko. May makina, may gasolina, may lakas, pero wala itong destinasyon. Saan siya pupunta? Wala. Anong mangyayari? Ikot lang siya ng ikot. Ganyan ang tao. Kapag walang malinaw na direksyon. Gumigising ka araw-araw. Pero hindi mo alam Kung para saan?
Kaya kahit anong gawin mo, at kapag walang saysay ang ginawa mo, nawawala ang gana mo. Hindi dahil tamad ka, kundi naliligaw ka. Ito ang pinakamabigat. Yung sugat na hindi mo sinasabi, yung mga sakit na itinatago mo, na hindi mo pa rin matanggap. Minsan, akala mo okay na, pero dala-dala mo pa rin pala na araw-araw nadadagdagan ng bigat. Hanggang sa isang araw, kahit simple lang, napapagod ka na. Kasi hindi lang katawan ang may bigat, pati puso. Kaya kung pagod ka, kahit wala ka namang ginagawa, huwag mo agad sisihin ang sarili mo. Hindi lahat ng pagod ay katamaran. Minsan, ang pagod ay galing sa isip. Minsan, galing sa puso na may dinadala. Minsan, galing sa buhay na hindi pa malinaw ang direksyon. Ang tanong, tamad ba ako? Ano ba ang nagpapabigat sa akin? Pagod ng isipan? Kung umabot ka hanggang dulo ng video na ito, Gusto kong mag-comment ka. Ano sa apat ang nakaka-relate ka? Sobrang pag-iisip? Walang natatapos? O emotional na bigat? babasahin ko lahat ng comments. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like mo at i-share mo. Para mas maraming tao ang maintindihan na hindi sila tamad. Pagod lang sila. At kung bago ka pa lang dito sa channel na Diskarte ni Orly, mag-subscribe ka na. Maraming salamat. Hanggang sa susunod.